Nako, mga sangkayari. Itong kapatid ngayon o ang panganay na anak ni PBBM ay mukhang re-resback na mga sangkay sa isang gobernador, no? Na muntikan pong yariin ang kanyang kapatid sa kalsada. At tinarang nga po ng mga bodyguards, di umano, mga sangkay, ayon po kay Ramon Tulfo. Pag-usapan po natin ito kasi itong si Sandro Marcos ay may malaking pasabog. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito pag-uusapan lamang po natin ngayon mga sangkay. Itong matinding gagawin ni Sandro Marcos, no? Ito bagamat hindi kasi, alam niyo mga sanggay, bagamat hindi po tinukoy talaga ng Malacanang ang patungkol dito, baga hindi po inamin. Kasi sabi nga po, pinatawad din daw po nila PBBM ang isang gobernador ng Bulacan, di umano ayon kay Ramon Tulfo. Pero mga sangkay, mukhang iba yung gagawin ng kanyang anak eh. Ang tawag dito, si Sandro Marcos. Kasi yung bunsong anak ni PBBM ang muntikan pong madali na mga security nitong gobernador di umano. Alright? Pag-usapan po natin yan. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, nako, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Diretso po tayo. Ngayon kasi, ito po ang nangyari. Naalala nyo to, mga sangkay. I'm sure naalala nyo to. Itong si Governor Daniel or Governor Dan Fernando na kung saan di umano ayon kay Ramon Tulfo, kumalat to mga sangkay. Yung kanya mga security, hinarang si Vincent. Itong si Vini, oh. Si Vincent Marcos. Ngayon, mga sangkay, nagulat sila kasi nga anak pala ng presidente yung hinarang nila kasi nakipag-unahan eh. Naunahan sila ni Vincent eh. Mukhang magaling pong mag-drive. Ayaw palang, sabi ni Ramon Tulfo, ayaw daw pong ganun na nauunahan sila. So ngayon, mga sangkay, hinarang nila si Vincent. At ayun na, doon na ang nangyari, nagkagulatan sila nung nalaman nila na anak pala ng presidente, ang bunsong anak pala ng presidente, yung kanilang pinagtripan. Ngayon, ang kwento mga sangkay, sinapak nga daw po ni DILG Secretary Remulla, si Dan Fernando. Yan po siya. Sinapak daw, mga sangkay. Ewan ko lang kung gaano katotoo yun, pero yun ang kwento. Hindi naman din dinideny ng mga to, mga sangkay. Pero mukhang totoo eh. Kasi ito, tingnan po ninyo yung pasabog ni Sandro Marcos. Sabi dito, Sandro Marcos, road rage gawing krimen. Kasi kadalasan po ito nangyayari sa kalsada, yung unahan. Ako, ang natutunan ko dito, mga sangkay, sa pagdadrive, kapag ka ganito na, yung nagkakainitan na sa kalsada, nagkakagitgitan, magpakumbaba ka na lang. Ano ka na? Mabayaan mo na. Kasi kapag ka tinuloy-tuloy mo yan, hahantong ka, parehas kayo magkakaproblema. Sabi dito, naghain ng panukala. Ito na, naghain na talaga siya ng panukala. Naghain ng panukala si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos para gawing criminal offense ang road rage. Pataasin ang parusa laban sa agresibo at retaliatory driving upang sa gayon ay maiparating ang mensahe sa publiko na ang kalsada ay hindi arena ng intimidasyon, pananakot at karahasan. Nako! Nako, nako! Alam nyo na siguro kung sinong pinapatamaan nito. Hindi ba? Mukhang may connection na eh. Na nakikita na po natin eh. Siguro nainis na po si Sandro. Anak nito, kapatid ko. Yun ah. Ano ba? Bakit yung pagtitripan yung bunso naming kapatid? Oh? Rumesbak yung kuya. Ayan na. Sabi niya dito, mga sangkay, para malaman daw po ng publiko na yung kalsada
ay hindi arena ng intimidasyon, pananakot at karahasan. Kasi ganyan ngayon mga sangke, di ba? Yung mga matatapang sa kalsada, anak ng tokwa, nagwawala sa kalsada, ayaw maunahan. Sabi pa nga ng iba, papaano na lang kung hindi pala kami anak ng presidente tapos kami yung na ganun, eh di wala lang, quits lang, kawawa naman. 'Di ba? Sa House Bill number 8190 o ang Anti-Road Rage Act, layon nitong iguhit ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong paglabag sa trapiko at deliberate acts na mauuwi sa peligro sa buhay ng motorista. Ayon kay Sandro Marcos, we cannot allow road rages to continue on our roads because one reckless decision can turn into a lifelong tragedy for an innocent family. Grabe. Paliwanag ni Sandro. Kasi ito ang nangyari. What if yung kanyang kapatid, halimbawa na lang, biglang hinarang, tapos hindi makapreno? Madisgrasya, tumama kung saan. So, ano mangyayari? 'Di ba mga sangkay? Kaya ito yung sinasabi niya na baga isang pagkakamali lang kasi pwedeng maging humantong ito sa malaking trahedya eh. Base sa panukala, ang definisyon ng road rage ay ang anumang intentional and aggressive act committed by a driver or occupant arising from a traffic-related incident carried out into intimidate, threaten, harass, retaliate against, or cause harm to another road user and creating a clear and present danger to life. Okay. So, yan mga sangkay ang gustong gawin ni Sandro Marcos kasi hindi lamang po ang kapatid niya ang posibleng maging biktima sa ganitong klaseng mapagtitripan, 'di ba? Pwede pa yung ibang tao. What if ikaw, ako, 'di ba? Mapagtripan tayo ng mga official tas wala tayong laban kasi walang batas. Ang bihira. Kasama rin sa tinukoy sa panukala ang pagmamaneho na maglalagay sa panganib ng ibang road user gamit ang sasakyan para takutin o habulin, pagbantaan o atakihin ng isang driver na nakaalitan sa kalsada. Sinabi ni Marcos na mahalagang magkaroon ng definisyon sa road rage dahil ito ang magiging giya ng mga enforcer at prosecutor sa paghawak ng traffic dispute na mauuwi sa injury o pagkamatay ng motorista. Di ba magandang panukala itong mga sangkay? Makakatulong din po ito sa mga motorista na nabibiktima o posibleng mabiktima. No? Siguro na-realize na baka hindi lang to sa kapatid ko eh. Mangyari, baka sa iba pa eh. Kasi may mga iba daw politiko na mahilig po talaga sa ganun eh. Ayaw nila nang nauunahan. Akala mo, sila yung may-ari sa kalsada eh. Diba? Nak ng toko ah. Ipinanukala ni Marcos ang kulong na 6 na buwan hanggang 1 taon o multang 20,000 hanggang 100,000. Parehong kaparusahan kung walang pinsala, injury o namatay sa road rage. Kung ito ay magreresulta sa pinsala, sa ari-arian o physical injury, ang parusa ay 2 hanggang 4 na taong pagkakakulong at multang 100,000 hanggang 200,000. Kapag mahigit 2 ang nasugatan, mayroong malubhang nasugatan o namatay, ang parusa ay ibabatay sa revised penal code. Ang pagkakakulong ay may dagdag na multang 200,000 hanggang 500,000. Maaari rin maghain ng biktima ng civil liability dahil sa perwisyong na idulot ng insidente. O ayan. Tingin ko dito mga sangkaya, dahil po ito sa nangyari sa kanyang kapatid. Kaya gumawa siya ng ganitong klaseng batas. Alright? Kayo ba mga sangkay, pabor ba kayo dito sa panukala ni Sandro Marcos? Naku, ito ay malaking sampal ngayon kay gobernador kung ganun mga sangkay. Kasi parang sinasabi ni Sandro Marcos, hindi mo na ito po pwedeng ulitin. Hindi mo na ito po pwedeng ulitin sa kahit na sino. Huli na yung kapatid ko.
'di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangka Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Saan na ba 'yun? Ba't di ko makita? O, basta 'yun. Sangka Revelation. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.